Dahil sa pagbuti ng lagay ng panahon ngayong araw, nagpasya si Tatay Erwin Burse ng Morok-Borokan, Rapu-Rapu, Albay na bumiyahe na patungong Legazpi kasama ang kanyang may bahay para makabili ng gamot ng kanilang anak na may epilepsy. Babalik naman daw sila agad sa isla pagkatapos ng kanilang sadya para hindi na maabutan pa ng masamang panahon sa gitna ng laot. Siyempre mahirap din kaya lang tinitiis namin kasi yun ang kailangan hanap buhay lang yun. Pag ganitong kunyan, malakas ang hangin, yun, nagpapahinga kami. Pag mahina, dahil lalaot dun sa dagat. Ayon sa Pag-asa, ang mga nararanasang pag-uulan sa rehiyon ay epekto pa rin ng habagat at ng low pressure area na huling namataan sa layong 670 kilometers silangan-hilagang-silangan ng Virac, Catanduanes. Mababa naman daw ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Sa ngayon, hindi naman natin nakikita itong LPA na dadaan sa may Bicol region. So yung epekto lang niya is yung mga ulap na dala nitong LPA. Yun yung magdadala ng cloudy skies dito sa Bicol region na may scattered rain showers and thunderstorm. Starting tomorrow, hindi naman natin na kikita na or hindi na natin ina-expect itong LPA na magkakaroon ng any effect dito sa Bicol region. So generally improving ang ating weather sa susunod na araw. So itong LPA ay pwedeng malusaw na lamang habang ito ay gumagalaw pa itaas or mag-continue siya sa movement niya palayo na sa ating bansa. Inaasahan namang magiging maayos na ang lagay ng panahon simula bukas. Nagpaalala din ang Pag-asa sa posibilidad ng pagkakaroon ng short-lived La Nina ngayong darating na Disyembre. Above normal rainfall ang mga mararanasan natin, pero since ito nga ay short-lived, possibly by December to January ito na mag-start na yung onset nito, kumbaga, ay maaring maging mas maulan lang ng konti, pero yun nga, hindi naman natin siya nakikita na magdadagdag ng significant na rainfall. Pinapayuhan pa rin ng publiko na ugaliing tumutok sa mga ipinapalabas nilang abiso para mas maging alerto at ligtas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.